Welcome back mga Lods to another political audit, and for this video magre-react po tayo dito sa reaction ni Christian kay Christian Esguerra kasi meron siyang magandang sinabi rito na gusto kong i-highlight sa inyo para lumawak po yung kaalaman natin dito sa issue na to. Kasi it's not just a simple tanga at kasabwat. Kasi DDS mindset kasi yun, yung dalawa lang yung frame of mind na pwede mong kunin. Ang aim natin dito is lawakan natin yung ating pag-iisip. Miski hindi tayo loyalista, kakamping, or DDS, ang importante dito yung tinatawag pong critical thinking. Let's go. So hindi tingin ko hindi siya tanga. Okay? Tingin ko hindi siya kasabwat. Okay. So I think yung problema sa ginawa ni Christian Esguerra ay finrame niya na either or, nothing else. Okay. Kumbaga, itong dalawa lang, wala nang iba. Tama. Pero in reality, mali po yung logic na sabihin mong either or in this case. Kasi meron pang ilang pwedeng posibilidad kung ano ba ang nangyari. Kaya wala pa masyadong action na gagawa tungkol sa flood control. Okay, pause natin doon. Okay, so tama siya doon. Kasi nga, hindi naman kasi pwede na black and white ka lang rito sa sitwasyon na to. And here's why. Like, yung framing kasi ni Christian Esguerra is a logical fallacy called false dichotomy or false dilemma. Basically, you're narrowing the options to two when in fact there are many options, lalong-lalo na kapag maraming moving parts na tinatawag. Sa gobyerno naman po kasi, hindi naman yan parang isang tao lang yung gumagalaw. There are many people running the government. Yung dispersion ng power kasi sa government is hindi lang sa legislator, di ba? Or sa mga mambabatas, hindi lang doon. Hindi lang sa executive, di ba? May judiciary pa. So doon pa lang sa idea na yon, divided by 3 na agad yung kapangyarihan. What more, dito sa mga project implementation na may mga nangungurakot, di ba? So ganun yung nangyari rito. Bakit hindi natin pwedeng direktang sisihin si BBM dito at or tawagin siyang tanga or sabihin na kasabwat siya rito? Kasi nga po, pwede kasing binetray siya eh. Yun yung word dun eh, di ba? Ano yung word na magko-connect doon kung bakit hindi mo pwedeng kasabwat si BBM? Hindi pwedeng kasabwat si BBM, hindi rin siya pwedeng tanga. Is simple lang. Ano siya? Tinrider siya ng mga kasama niya. Di ba? It perfectly fits the narrative kung ano yung nangyayari, kung bakit siya galit na galit nung SONA 2025. SONA 2024, balikan natin. Anong sabi niyang ganun? Ang dami ng flood control, mitigation, flood control projects na to mitigate the problem here in our country. And hindi lang yun. Kailangan talagang meron tayong flood control. Do you know why? Kasi po, yung bagyo po, ito papakita ko sa inyo yung infographics. 16 ang bagyo at meron pang paparating kasi hindi pa tapos yung termino ni BBM. Tingnan nyo kung gaano ko taas. 9 kay GMA, 10 kay Pinoy, 12 nung kay Duterte, kay BBM 16. Diba? Almost twice, dalawang bagyo kada isang buwan. Diba? So, ano yung point dito mga Lods? Ang point dito is that sobrang lala na nga nung sitwasyon natin when it comes to storm, magnanakaw ka pa. Sana man lang kung magnanakaw ka, wag masyado, mahiya ka naman, di ba? Tingnan niyo yung framing nung sinasabi ko. It all makes sense, di ba? May mga nag-traitor kay BBM, kaya nandito tayo sa sitwasyon na to. Pinagkatiwalaan niya yung mga gabinete niya eh. Pinagkatiwalaan niya yung mga kasamahan niya sa partido eh. Tapos ganun yung gagawin sa kanya. Di ba? So that's why ngayon, yung legacy niya has to be built by jailing these people. Kulang na kulang pa eh. Tama si Christian dito. Si BBM is neither tanga nor kasabwat because he got betrayed. Di ba? It fits perfectly to what really is going on. It's very frustrating eh kung makikita mo eh. Now, sino ba yung mga totoong nagnakaw? Yan ang nakaatang sa balikat ng ombudsman. Okay, fine-frame nila, sabi nila si Romualdez daw. Si Romualdez, ang problema, lahat ng nagturo sa kanya or karamihan doon sa mga nagturo sa kanya, nagsipulasan na.
Bumaliktad na yung statement. Ano gagawin natin? Si Saldico wala rito. Ayaw naman bumalik para harapin yung mga kalokohan niya. Hindi po ba? So, ano yung nakikita nating ano rito? Ano yung nakikita nating framing dito, mga Lods? Ang mali kasi kay Christian, no, many people expected so high sa kanya. And alam naman niya kasi na yung salita niya, ginagamit yan ng propaganda ng kabilang parlor ng DDS. O kita nyo na, miski si Christian Isguera, tinawag na tanga, si Bangag. Di ba ganyan yan eh? Ganyan yung mga tao na yan eh. Pero in reality, look at all the moving parts. I don't think kasabwat si BBM dito. I really honestly do not think nakasabwat siya dito sa flood control mess na to eh. Kasi kung kasabwat siya, hayaan niya lang yan. Tapos i-PPR na lang nila yung mga bahang nangyayari. Na hindi, kita nyo, mabilis bumaba, yung mga ganun ba? Pero in reality, meron talagang kalokohan na nangyari. Buti nga sinabi niya eh. Tingnan nyo balik tayo dun sa graphics. Ako, naaalala ko sa kay GMA yung Ondoy. Di ba? Lahat tayo naalala natin yung Ondoy. Di ba? Bumaha dito eh. Lagpas baywang dito sa labas, tapos sa bahay, I think pinasok pa kami. Ganyan yan kalala. Di ba? Tapos yung kay Pinoy, yung Yolanda, naalala niyo yan. Kay Duterte, yung Ulysses. Saka yung Odette, yan. And dito naman, ang dami nitong kay BBM, halos magkakamukha na kasi kapag konting ambon, bumabaha na agad. So nakita nyo, yung problema sa baha natin is regardless kung sino yung nakaupo, meron at meron pa rin. It's so good na lahat tayo aware na that there is a flood control problem in our country. Kasi never naman na-address yan eh, doon sa past administration. Kaya nga ako, gusto kong makita yung legacy ni BBM to be built on people who got jailed because they stole so much from the flood control. Hindi na nga nahiya eh. Obvious naman kasi na merong nakawan na nangyayari dito sa ating bansa. Hindi naman, hindi naman yan, alam mo yun, wag tayong magpaka-naive, wag tayong magpaka-simple-minded. May mga SOP yan, pero wag naman yung SOP na lahat kukunin mo, napakadupang mo naman nun. Hindi po ba? Yun lang po yung hinanakit ko rito. I believe talaga that BBM is not to blame. For now, at the very least. Kasi wala naman nagtuturo sa kanya. May mga nagtuturo eh. Ayaw naman sumulat ng affidavit. Di ba? Pero, I believe the correct way to think about this right now, as of this moment, given all the context that we know, is he got betrayed. By who? I don't know. Sabi nila, yung pinsan daw niya. Kasi, syempre, yun yung pinakamasakit eh. Pero, but then again, if you look at the body of evidence versus Romualdez, wala eh. Lahat ng testigo sa kanya, umaatras eh. Ano gagawin natin? Pipilit natin yun. Pag pinilit nyo yun, putya, pag ganito na lang, yung PDAP, di ba yung PDAP, ang tagal-tagal niyan. Siguro yung mga medyo may edad na rito, alam yung PDAP. Kailan lang natapos yan? Itong panahon lang ni Marcos. Anong nangyari? Yung iba acquitted, si Jinggoy acquitted. Oh. Tapos kayo magsasampa kayo ng hilaw na kaso, patay yan. GG yan, simula pa lang. Tapos pag nabasura yan, hindi nyo na pwedeng kasuhan. Bakit? May double jeopardy rule. Di ba? Ganun yun eh. Parang kay De Lima, hindi mo na siya pwedeng kasuhan ng drugs. Kasi nga, acquitted na siya eh. Okay na yun eh. Di mo na pwedeng isampa yung kaso na yun eh. Naiintindihan nyo ba kung gaano ka-frustrating itong mga ganitong bagay? Kasi I think talaga BBM is really doing his darnest na yung legacy niya is something that his father, si Apo Lakay, to be proud of him. And ako kasi, nasama na rin kasi ako sa community ng mga BBM vloggers or naging kaibigan ko na sila. And I really believe that they are good people. Yan, sila Chris Ulo, sila Boss Mike, sila Nyolo, and all of these people na pinanonood nyo bukod sa akin. I do believe na BBM is not a bad guy. And also, Christian Isguera din. I think his heart in the right place. Kaso nga lang kasi, hindi ka pwedeng maging taklesa kung ikaw ay journalist.
Ako, ang isang frustration ko kay Christian Isguera is I know he put us down on one peg, yung mga kagaya kong vloggers. Kasi yung mga journalists, they can easily be vloggers. Pero as journalists, we cannot be vloggers. Kahit magsuot ako rito, wala pa rin eh. Tao pa rin ako dito sa kwarto ko eh, na mic at ang puhunan ay internet camera mic eh. That's all. That's all I have. And siguro yung konting laman ng utak ko eh. So it's very frustrating to see someone like Christian Isguera to say these words na typically DDS ang aasahan mo dyan. Yung mga DDS na hirap magbasa ng English, yan. Sila. But someone like Christian Isguera calling the president like this, and he knows. He knows na mali naman kasi yung framing niya. You can criticize Marcos. Sinabi ko nga di ba ako, ang criticism ko sa kay Pangulo, sige, aantayin ko hanggang due date. Kailan yung due date? Next year. Oh. Di ba ganun na lang? October 2027, excuse me po. Yun po yung yun po yung due date ko para kay presidente na pakulong lahat yan. May nangyayari ba? Meron. Dami nang nakulong from Alice Guo, Senyor Aguila to to ngayon si tawag mo rito si yung mga DDS na senators na gumawa ng kalokohan. And sana dumami pa. Kulang pa eh. Pero it's a start. Remember, from GMA era to Bongbong Marcos era, there is floods. Nung Duterte era may baha, nung kay Pinoy may baha, nung kay GMA may baha. May mga flood control mitigation lahat 'yan. Pero never nating na-realize na dyan pala yung malaking kurakot. Salamat kay BBM kasi napakita niya yun eh. Now, I just want him to do his part. Jail the people who needs to be jailed. Maraming salamat kay Kristan. Tsaka sa inyo sa panonood. Yay, mga lads.